Ang tinatagong sikreto ni Ronnie ngayon ay ibinulgar ni Gian. Nagpa siya si Wilfred na formalin na at idaan sa legal na proseso ang pakikipaghiwalay kay Lorena. Matagal na niyang pinag-isipan ang hakbang na ito, ngunit ngayong buo na ang kanyang loob, hindi na siya nag-aatubili. Para sa kanya, wala nang natitirang dahilan upang manatili pa sa piling ng babaeng minsan niyang minahal ng buong puso. Parang pinunit ang puso ni Lorena nang marinig niya ang desisyon ni Wilfred na tuluyan na siyang iwan. Hindi niya inaasahan na mauuwi sa ganito ang kanilang relasyon. Ang mga pangakong binitawan noon ni Wilfred, ang mga yakap at halik na puno ng pagmamahal, at ang mga pangarap na sabay nilang binuo, lahat ng iyon ay tila ba biglang naglaho. Ang kirot ng kanyang naramdaman ay parang walang kapantay na parabang sinaksak ng paulit-ulit ang kanyang puso. Sa gabing mag-isa siya sa selda, paulit-ulit niyang iniisip kung saan ba siya nagkamali. Kung totoo bang wala na talagang natitirang pagmamahal si Wilfred para sa kanya? O baka naman nalason lang talaga ng kasinungalingan at pandilin lang ni Ronnie ang isip nito? Samantala, isang hapon, dumating si Manang Pilar sa bahay ni Wilfred. Dala niya ang mabigat na balitang maaaring magbago ng lahat. Ang katotohanang hindi nagsisinungaling si Lorena. Totoo ngang nagdadalang tao siya. Wilfred, nanginginig ang tinig ni Manang Pilar habang nakatingin. Hindi po nagsisinungaling si Lorena. Totoo pong may dinadala siyang bata. Sandaling natigilan si Wilfred. May parte sa kanyang puso na tila natabunan ng matagal na galit at pagdududa. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niyang may bahid ng pag-asa sa balitang iyon. Kung totoo ngang may anak sila ni Lorena, iyon na lamang siguro ang tanging ugnayan na hindi maaaring maputol. Agad naman nagtungo si Wilfred sa City Jail upang personal na kausapin si Lorena. Hindi na niya ito ipinagpaliban pa. Pagdating niya, nakita niya si Lorena na nakaupo sa sulok ng malamlam na selda. Ang dating masiyahin at puno ng sigla na si Lorena, ngayon tila ba pinagsakloban ng langit at lupa. Lorena, malamig na panimula ni Wilfred. May balak akong gawin. Kapag isinilang mo na ang bata, kukunin ko siya. Isasama ko siya sa Amerika kasama si Lia. Doon ko siya palalakihin, malayo sa gulo, malayo sa lahat ng intriga. Doon na tuluyang bumuhos ang emosyon ni Lorena. Hindi niya matanggap na pati ang sanggol na siyang tanging nagbibigay ng pag-asa sa kanya ay balak ding agawin at ilayo. Wilfred, umiiyak niyang sigaw. Hindi mo ba ako naintindihan? Nilayo mo na sa akin si Lia at ngayon pati ba naman ang batang ito? Paano mo nagagawang tanggalin lahat ng dahilan para mabuhay ako? Ngunit tila babato ang puso ni Wilfred na natili itong malamig at walang bakas ng awa o malasakit. Maya-maya ay bigla na lamang sumakit ng matindi ang tiyan ni Lorena. Napasigaw siya sa selda at agad siyang isinugod sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na iligtas ang kanyang ipinagbubuntis. Doon bumagsak ang lahat ng kanyang pag-asa. Parang muling nabasag ang kanyang puso. Ngunit ngayon, hindi lang ito simpleng sugat. Isa itong sugat na hindi na muling maghihilom. Habang nakahiga sa ospital, nakatulala lamang si Lorena. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makaiyak. Ang kanyang kalungkutan ay lumampas na sa luha. Isa ng katahimikan na mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Doon siya natauhan. Naintindihan niya na wala nang saysay ang makiusap kay Wilfred. Sarado na ang isip at puso nito. At hinding-hindi na siya pakikinggan. Kaya nangako siya sa kanyang sarili. Hinding-hindi na siya magmamakaawa. Sa halip, ibubuhos niya ang lahat ng kanyang oras, lakas at isip upang maghanap ng ebidensyang magpapatunay ng kanyang pagiging inosente. At higit sa lahat,
Sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Wilfred ang kanyang pagtalikod, lalo pat mas pinilit nitong pakinggan ang mga kasinungalingan ni Ronnie. Sa pagpapatuloy ng kaso, isa-isa nang lumitaw ang mga taong handang ipaglaban si Lorena. Una ay si Fern, ang matalik niyang kaibigan na matagal nang nawala sa eksena. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang tapang at determinasyon upang tulungan si Lorena. Hindi na siya basta ordinaryong kaibigan ngayon. Isa na siyang matagumpay na negosyante at handa siyang gamitin ang kanyang impluensya upang mailigtas si Lorena. Kasunod naman si Amar, ang dati niyang amo. Nang mabalitaan ang pagkakakulong ni Lorena, hindi siya nagdalawang isip na bumalik ng Pilipinas. Alam niyang inosente si Lorena at batid niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit siya napagbibintangan. Hindi rin nagtagal, isa-isa na ring lumabas ang mga testigong handang ilantad ang tunay na baho ni Ronnie. Isa-isang bumigay ang mga taong dati kakampi nito at ngayon naglakas loob na isiwalat ang katotohanan. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat, ang taong matagal nang nanahimik, si Gian. Matagal nang pinipigilan ni Gian ang kanyang sarili. Matagal siyang nagtitimpi, ngunit dumating ang oras na hindi na niya kayang kimkimin ang lahat. Isiniwalat niya ang mga ebidensyang kanyang nakalap laban kay Ronnie. Ipinakita niya ang mga larawan ni Joy na winasak mismo sa opisina ni Ronnie na para bang may galit ito. Pati na rin ang mga voice recordings na nagpapatunay ng mga plano nitong ipahamak si Lorena. Ang bawat ebidensyang inilatag ni Gian ay parang matalim na punyal na tumusok sa dibdib ni Ronnie. Unti-unting gumuho ang kanyang panlilinlang at isa-isang lumabas ang kanyang kasalanan. Sa huli, napatunayan din ang katotohanan. Lumabas na inosente si Lorena. Nang marinig niya ang hatol ng korte, napaluha siya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, nakamit na niya ang katarungan. Ang lahat ng sakit, hirap at luha na kanyang dinanas ay nagbunga rin ng tagumpay. Samantala, doon lamang natauhan si Wilfred. Unti-unti niyang na-realize ang bigat ng kanyang naging pagkakamali. Pinagsisihan niya na hindi siya nakinig kay Lorena mula pa noon. Na sana kung naniwala lang siya, hindi sana sila nawalan ng anak. Hindi sana nasira ang kanilang pamilya. Ngunit huli na ang lahat. Ang sakit na ipinaranas niya noon kay Lorena at kay Tristan, ang kanilang pagmamakaawa na hindi niya pinakinggan, ay siya ring ipinaranas ngayon ni Lorena sa kanya. At sa mga huling sandali, naramdaman ni Wilfred ang pinakamalaking parusa, ang mawalan ng pagkakataon na maibalik ang oras at ang mapagtantong ang babaeng kanyang tinalikuran ang siya ring nagtagumpay laban sa lahat ng kasinungalingan. Sa iyong palagay, isa ka rin ba sa mga natutuwa sa naging desisyon ni Gian na tulungan si Lorena upang malinis ang kanyang pangalan? Kung oo ay huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang i-upload. At syempre, malaya ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga salubin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.